Magandang araw mga kapobre. Ang mapapanood nyo ngayon ay tutorial video ng ating front differential. Sa owner type Jeep, ayun, pwede rin sa EUV. Okay, yan. Ang magpapaliwanag ngayon si Kuya Del para sa ating tutorial video. Dito tayo sa Cromax Motor, located at Malagasang First, Imos, Cavite. Okay, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman kami ni Makapobre. Ayan. Sa araw na to, July 6. Ang gagawin natin, tutorial muna tayo. Hindi muna natin ipapakita yung mga unit natin sa loob kasi nakikita nyo naman lagi yan. Ngayon, ituturo natin ay about dito sa tatlong klase na differential na pangharap na ikinakabit sa mga OTJ. Ayan. Meron tayong tinatawag na kingpin type. Yung kingpin type, nakakabit yan sa mga XLT nung araw, XLT. Tapos sa mga jeep na pampasahero, kingpin type tawag yan kasi mayroon siyang kingpin. Yun ang nagdadala sa kanya para sa play ng kaliwat kanang liko. Ayan. Tapos pangalawa, knuckle type, ito yun. Ito, meron tayong sample dito. Mas maganda kasi may sample, mauunawaan nila mabuti. Ito knuckle type na tinatawag. Nakakabit ito sa mga military truck ng high hood na kamikaze, ng mga Japan. Yung ginagamit ng military, mga owner type jeep. Nakakabitin ito sa mga military type jeep nung araw na World War II na M38. M38. Isang klase lang na may ginagamit ng kano at saka nung ng Hapon. Ayan, knuckle type tawag ito. Ito ang para sa akin, ito gusto ko kasi ang kagandahan dito ay kaya mong i-adjust yung camber niya. Yun, na-i-adjust. Ayan, mamaya natin papaliwanag. Tapos yung pangatlo, kingpin type una. Pangalawa, knuckle type. Pangatlo, itong tinatawag natin ball joint type. Ball joint, ito siya. Ito. Ayan. Yung ball joint na to, ayan ang ball joint niya sa ilalim. Bali ito, kombinasyon ng ginawa nila. Ito, bearing type. Ito yung ball joint. Ayan. Ayan. Ang ayaw ko naman sa ganito, hindi na-i-adjust yung camber. Pag nasira, yun na yun. Ayan. Tsaka ngayon ko dito, pagka nasira yung ball joint, minsan pag wala na sa modelo o wala nang stock, wala nang mabili, mahihirapan nang mag-repair. Hindi ka mukha na itong knuckle type, marami available na bearing at tsaka mura ang maintenance. Yan ang pinakamaganda rito. Ayan. Okay. Ang wala rito sa sample natin yung kingpin type. Wala. Bali, dalawa lang available natin dito kasi yung kingpin type ay madalang ang labas nun. Pero ipapaliwanag natin kasi halos isa lang naman ang forma niya. Dito lang sila nagkakatalo-talo. Okay. Umpisa natin dito sa knuckle type. Knuckle type. Ito. Bali, may bearing tayo dito. Itaas at ibaba. Yan. Ang tawag dito pagka ganito, pagka kasi meron dalawang tubo ka makikita, tie rod bar. Ang ginagamit na gearbox doon ay pwede pang L300, pwede pang Toyota. Pag double lang makikita nyo dito. Yung double na gearbox, itinatapal yun sa chassis sa unahan. Double bar tawag natin doon, no? Ngayon, pag nakakita ka naman ng merong center post dito, yung isang klase, kumbaga, double bar siya, pero may center post dito. Ang tawag doon, kung tawagin natin ni belt trunk type. Ang gearbox na kamats naman nun, ang kabit doon sa unahan, sa ilalim ng may unahan ng flooring. Kasi itong double bar, yung gearbox nakakabit doon sa unahan. Magkaiba sila eh. Kaya itong gearbox natin na nakakabit dito sa may unahan ng flooring ng kaha mismo, ang gearbox na pwedeng gamitin dyan ay Isuzu. Ito ng klaseng gearbox na Isuzu, ayan. Isuzu na pang L, pwede yan. Isuzu na pang C240, mga super na Isuzu na gearbox, ayan, pwede yan. L300, pwede rin yan. Yung L300 maganda, pwede sa belt trunk, pwede sa double bar. Multi-purpose yung L300, kaya kahit saan po pwede. Ang didiskarte na lang doon yung magkakabit, magmamounting. Okay, eto. Tandaan nyo, pag meron siyang poste rito, tawag doon center post, tapos belt trunk yung gumaganyan.
nandun yung pinaka-draggy link niya papunta ron sa gearbox, no? Okay, eto. Punta naman tayo dito sa knuckle type. Ito, knuckle. Ayan, nandito ang bearing niya. Pag tinanggal mo itong 4 na tornilyo na 14, nandiyan ang bearing niyan. Pero bago matanggal si bearing, tatanggalin mo muna itong mga half moon niya, half moon. 12 yan, 12 na bolt. 6 na peraso yan, tatanggalin mo yan. Okay. Ngayon, pagka ang gulong mo yung malikot, eto, may machine dito yan eh. 4 ang butas niyan. Pagka medyo kalog dito, magbawas ka lang ng isang washer, ang pinakasim niya, mawawala na yung kalog niyan. Yung kalog kasi minsan pinagmumulan pagka tumatakbo ka, malikot ang manubela o kaya pagka naluluba ka, nangangatalong sasakyan. Dito yan, kakalugin mo to kung alin ang maluwag. Magbabawas ka ng sim. Ito. Dalawang klase sim nito, mayroong 4 na butas. Sa gitna naman, kung gusto mo masikip ang bearing, may isang washer na ikinakabit. Hindi kasi nakita na, mas maganda kasi tanggal eh. Yan. Okay, pero ang tawag dito, knuckle type. Tapos, halimbawa, may problema ang camber. Ang unang nauubos ng gulong yung loob. Ang ginagawa natin dyan, pag naubos yung ilalim ba, gulong nakakabit ano? Gulong nakakabit. Ang unang nauubos yung loob na gulong. Ibig sabihin, hindi pantay ang kain. Ang ginagawa natin dyan, halimbawa, ito ibabaw, ito yung gulong. Mayroong 6 na tornilyo dito yan. Pag tinanggal mo to, may 6 na tornilyo. Kaso nakatago to eh. Yung isang klase, kitang-kita. Ayan. Ito kasi converted na to. Ginagamit itong mga ganitong conversion sa mga Tamiya. Naka-convert na yan eh. Pero ganun pa man, parehas lang yan. Tatanggalin mo yan, meron kang makikita ang tornilyo dito sa likod nito. Maglalagay ka lang ng washer dyan. Ayan, kakalangan mo siya ng mga washer. Testingin mo muna sa 1 piraso. Hindi mo kakalangan lahat. Kakalangan mo, kung 6 na piraso, ibabaw lang ang kakalangan mo. Para ito ay tumagilid. Ibig sabihin, pag tumagilid dyan, yung ilalim na gulong na nakalabas, halimbawa gulong, ito yung loob, ito yung labas, bali gaganon yan eh. Papasok yan. Ito namang shoulder niya, ilalim ng gulong sa labas, ang gaganon. Ibig sabihin, magpapantay na kain yan. Kasi, dati, nung hindi mo kinakalangan na unang naubos itong loob, yung gulong mo tagilid. Mas unang sumasayad itong loob, kaya unang nauubos. Yun. Ipapaliwanag naman natin yung kain ng gulong. Ayan. Balang gagawin niya, kung sakaling unang nauubos yung loob na gulong, dito lang tayo nag-a-adjust ng camber. No, camber. Kakalangan mo lang ng washer. Kamukha na ginawa ko sa Land Cruiser yun. No? Tignan mo yun. Ang unang nauubos ni loob. Pasilip ko muna. O sige, paliwanag. Ito ang gulong. Ito sinasabi ko tungkol dun sa paglalagay ng sim ng kalang na washer. Kasi ito yung nangyari, epekto ng kanya eh. Kasi ang nangyari nga dyan eh, parang nangyari dyan eh, positive ba yung pa-camber? Ibig sabihin, yung nakatagilid. Itong pisngi na to, ang unang, yung loob, ang unang nauubos. Ipakita mo to. Ito unang nauubos, tingnan nyo, oh, yan, oh. Nasa 50% na. Itong kapal dito, nasa 80% pa. Magkaiba nga, no? O, magkaiba, di ba? Ang technique dyan, pagka knuckle type, kakalangan mo lang ng washer doon. Yun. Bibihira kasi yung gumagawa nun eh, kasi yung iba, akala nila walang adjustment ang camber nitong... Para tumagilid, ano? Oo. Para magparehas ang kain yan, ganun gagawin mo, kakalangan mo doon sa ibabaw. Ito kasing BJ40, 8 ang tornilyo. 8. Kaya ang kinalangan ko, 4 na peraso na puro ibabaw, yung ilalim wala, para yung gulong gumanon. Ngayon, pantay na yan. Kaya ang mayari nito, mauubos ito ngayon. Magsasabay na ng ubos yan. So bali ito, hindi na kumakain to. Hindi na, pantay na yan, pantay na yan. Dati kasi hindi ko pa ginagawa at busy ako eh. Napapansin ko, sayang ang gulong eh. Kaya ang ginawa ko, i-adjust ko na yung camber niya. Okay. Ayun. Okay. Ito naman, sa toe in tayo. Toe in, toe out. Ito adjustment, itong mga tie rod end na yan. Ito pinakamadaling i-adjust. Kung medyo pasok ang gulong mo, naka-toe in ka, ibig sabihin, nakapasok ang gulong mo, dito ka lang mag-a-adjust sa tie rod bar, kabilaan yan. Okay. Yung iba kasi, dinadala pa sa camber. Tayo hindi na, sinusukat na lang natin ng metro yan, kabilaan, harap at likod. Halimbawa dito,
sa kanto nito, saka sa kanto sa kabila. Kung 59 itong harapan, kailangan yung likod 59 din. 0-0 dapat yan. Balance, ibig sabihin, eksaktong 59 dito, eksaktong 59 sa kabila. Okay. Ganun ang gagawin. Ito, dito adjust niya sa tie rod end. Ayan. Ayan, dalawang yan. Itong isa kasi nakakabit sa gearbox. Yung nakakabit sa gearbox na tie rod bar, alisin mo muna. Ang ititira mo itong tie rod bar na nakakabit doon sa kabilang dulo. Yung isa nito papunta rin sa kabilang dulo. Kumbaga, dito ka mag-a-adjust, dito hindi dito. Ito kasing isang to nakakabit sa gearbox. Yun nga sinasabi ko, ang tawag dito ay double bar. Ayan, dalawa siya. Isa sa gearbox, ita sa kabilang tie rod end. Ayan. Pag nag-adjust ka nito, pwede mo na hindi alisin dito yan eh. Dito ka lang magluluwag para ito umikot. Ayan. Pag-adjust ng toe in, saka toe out. Ayan. Yung toe in, saka toe out, sa susunod na natin ipapaliwanag, sasamahan na natin ng illustration para lubos silang maintindihan. Kasi marami nang nagturo sa YouTube nun eh. Ng toe in, toe out, camber. Marami na. Kaya hindi ko masyadong ginagawa yun. I-actual ko na, mas maganda para lubos na naunawaan ng mga viewer. Okay? Sige, okay na ba tayo? Di pa tayo dito, isa pa. Ito na yung kingpin type, hindi natin masyadong ma-detalye kasi wala rin sample eh. Bihira kasi gumagamit nun eh. Pero dito lang naman yun, ibig sabihin pag kingpin type ito, yung bearing walang bearing yun. Bakal na gaganyan kahaba, nakasuot. Yun, buusing ang nakalagay doon, kingpin type, ibig sabihin diretso, kamukha nyo sa mga I-beam Jeep. Okay. Tapos itong pangatlo natin, ito tinatawag na ball joint. Ayan sa baba, naka-ball joint siya. Alam mo kung saan lugar ginagawa itong mga ganitong klaseng I-beam, differential na pangharap. Ginagawa ito sa Pasay eh. Dinideliver lang dito sa Cavite. Saan sa Pasay? Hindi ko malaman kung sa may Malibay. Basta sa Pasay gawaan ito eh. Conversion nila yan. Tingnan mo yung pagkakakating oh. Pinoy. Yan, acetylene. Bagay, yung ilalim niya, naka-ball joint siya, no? Tapos itong ibabaw, pag tinanggal mo to, kamukha lang nito yan eh. Kumbaga, kombinasyon ng ball joint at saka ng bearing type. Yan, dalawang yan. Okay. Ang ayaw ko lang dito, walang adjustment ng camber. Hindi kamukha nito, meron. Tatanggalin mo yung tornilyo sa loob nito eh, may adjust mo na eh. Ito wala. Wala, ayan oh. Wala kang pwedeng i-adjust na ng camber niyan. Naka-fix na yan eh. Ito, meron dito. Tatanggalin mo lang yan. Ito. Pag tinanggal mo kasi, may mga tornilyo yan. Kakalangan mo lang ng washer. Okay. Ito, kung mapapansin mo, apat ang butas. Ito tinatawag natin pan double bar. Yan. Yan, double bar yan. Pag double bar, kamukha na sinabi ko, ang gearbox niya nakakabit siya dito sa may unahan, sa may grill. Ayun, doon nakakabit yung pinaka-gearbox niya. Pagka ganitong klase, yun nga, ang pwede mo lang gamitin ng gearbox yan, L300, Toyota. Hindi basta Toyota ha, kasi may kaliwa at may kanan. Toyota ang kanan. Yung kaliwa, hindi po pwede. Pwede rin kaso mahali tingnan, baliktad. Yung pinaka-pitman arm niya, sa halip na nasa labas, sa loob papasok. Magkukuhan itong dalawa. Magsasagian ito. Hindi ka mukha ng Toyota ang kanan. Nandito yung pinaka drag link ng isa, yung kadobo nito. Hindi siya magsasagian. Nakaayon pareho. Ayun, kaya ang pwede mong gamitin Toyota na kanan, yung kaliwa pwede rin. Ang problema mo, mahali tingnan, baliktad. Nandito yung pitman arm. Sa halip na dito nakaharap, baliktad dito siya nakaharap. Ayun, daming conversion sa owner ano. Kaya minsan pag hindi mo kabisado, malilito ka talaga dyan. Okay. Palagay ko, Okay na tayo? sa susunod na natin ituloy yung konektadong paliwanag dito. Ayan. Maganda. Yung ganitong klase, papaliwanag natin doon sa actual na yung pag-a-adjust talaga. Yung mga toe in, toe out na yan, yung pag-camber. Maganda i-actual natin. May second video pa to. Mas maliwanag kasi yung ganun eh. Kasi marami nang tumatawag sa akin. Paano rin ba? Bakit ito ganun ang kain ng gulong nila? Eh lalo ito, gawang Pinoy ito. Hindi naman 100% ito kamukha ng gawa ng Hapon. Eh yun yung mga bagong sasakyan. Minsan,
mga 6 months, dinadala ka agad sa camber. Iba kain ng gulong. Lalo naman ito, conversion yun sa Pilipinas to. Ayan, kumbaga sa atin walang pekwan yan, perfect, tansyahan yan. Ang obserbahan mo rito sa mga ganito, yung ubos ng gulong mo. Makikita mo lang yung sakit nito pag naitakbo mo na ng mga ilang buwan, yung ubos ng gulong mo, saka ka lang mag-a-adjust. O kaya, nagpupunta sa kanan, nagpupunta sa kaliwa, yun, ayusin mo yun. Okay. Okay. At isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sana nakatulong kami doon sa mga may ganitong klaseng sasakyan. Kahit papano, dagdag din kaalaman. Sa mga interesado lang po ito. Sa hindi interesado, ibang video po ang panonoodin nyo. Pang-kuha lang po ito sa mga owner type jeep. Ayun. Salamat po. Abangan natin yung next, tutorial video. Salamat kuya. Sige. Ayun, maraming salamat sa panonood mga kapobre. Ayan ang malupit. Ha? Ayan, bender tayo ng ating yero. 304 ba yan? Makapal yung 304 na stainless. Bigat niya na bender natin. May mga sukat yan para pantay. Ayan, na-bend na. Tapos pabalik. Ganyan po ang pagbender ng ating parlance para sa ating owner jeep na Kogota. Pipinturahan pa ba yung Kogota? Ito yung Kogota natin, pipinturahan pa yan. Ayan, syempre bago na yero lahat sa upper siding at bubong. Okay na. So, ayun guys, magiging ganito yung tsura nya. Sulit na, no? Kala mo lambot lang yan, no? Pero pag tinupi-tupi na, ayan, no? Tigas na nila ito.
Yan o, tingnan natin. Subukan natin ha. Oh. Hindi na natin ma-yuyupi. Tumibay na siya. Ayan o, sulit na o. Pero kapag ganito lang siya, ang lambot niya o. Oh. Tapos ilalagay ito pati haya ano? Pati haya dun sa ating owner jeep na Kubota. So ayun, napanood na natin ang paano mag-bender ng leads. Magandang araw mga kapobre. Ang mapapanood nyo ngayon ay tutorial video ng ating front differential sa owner type jeep. Ayun, pwede rin sa EUV. Okay, yan. Ang magpapaliwanag ngayon si Kuya Del para sa ating tutorial video. Dito tayo sa Cromax Motor, located at Malagasang First, Imos, Cavite. Okay, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman kami ni Makapobre. Ayan. Sa araw na to, July 6. Ang gagawin natin, tutorial muna tayo. Hindi muna natin ipapakita yung mga unit natin sa loob kasi nakikita nyo naman lagi yan. Ngayon, tuturo natin ay about dito sa tatlong klase na differential na pangharap na ikinakabit sa mga OTJ. Ayan. Meron tayong tinatawag na kingpin type. Yung kingpin type, nakakabit yan sa mga XLT nung araw, XLT. Tapos sa mga jeep na pampasahero, kingpin type tawag yan kasi mayroon siyang kingpin. Yun ang nagdadala sa kanya para sa play ng kaliwat kanang liko. Ayan. Tapos pangalawa, knuckle type, ito yun. Ito, meron tayong sample dito. Mas maganda kasi may sample, mauunawaan nila mabuti. Itong knuckle type na tinatawag, nakakabit ito sa mga military truck ng high hood na kamikaze, ng mga Japan. Yung ginagamit ng military, mga owner type jeep. Nakakabitin to sa mga military type jeep nung araw na World War II na M38. M38. Isang klase lang na may ginagamit ng kano at saka nung ng Hapon. Ayan, knuckle type tawag ito. Ito ang para sa akin, ito gusto ko kasi ang kagandahan dito ay kaya mong i-adjust yung camber niya. Yun, na-i-adjust. Ayan, mamaya natin papaliwanag. Tapos yung pangatlo, kingpin type una, pangalawa, knuckle type, pangatlo, itong tinatawag natin ball joint type. Ball joint, ito siya. Ito. Ayan. Yung ball joint na to, ayan ang ball joint niya sa ilalim. Bali ito, kombinasyon ng ginawa nila. Ito, bearing type, ito yung ball joint. Ayan. Ayan. Ang ayoko naman sa ganito, hindi na-i-adjust yung camber. Pag nasira, yun na yun. Ayan, tsaka ngayon ko dito, pagka nasira yung ball joint, minsan pag wala na sa modelo o wala nang stock, wala nang mabili, mahirapan nang mag-repair. Hindi ka mukha na itong knuckle type, marami available na bearing at tsaka mura ang maintenance. Yan ang pinakamaganda rito. Ayan. Okay. Ang wala rito sa sample natin yung kingpin type. Wala. Bali, dalawa lang available natin dito kasi yung kingpin type madalang ang labas nun. Pero ipapaliwanag natin kasi halos isa lang naman ang foreman niya. Dito lang sila nagkakatalo-talo. Okay? Isa natin dito sa knuckle type. Knuckle type. Ito. Bali, may bearing tayo dito. Ito sa tibaba. Yan. Ang tawag dito pagka ganito, pagka kasi meron dalawang tubo ka makikita, tie rod bar. Ang ginagamit na gearbox doon ay pwede pang L300, pwede pang Toyota. Pag double lang makikita nyo dito. Yung double na gearbox, itinatapal yun sa chassis sa unahan. Double bar tawag natin doon, no? Ngayon, pag nakakita ka naman ng merong center post dito, yung isang klase, kumbaga, double bar siya, pero may center post dito. Ang tawag doon, kung tawagin natin ni belt trunk type. Ang gearbox na kamats naman nun, ang kabit doon sa unahan, sa ilalim ng may unahan ng flooring.
Kasi itong double bar, yung gearbox nakakabit doon sa unahan. Magkaiba sila eh. Kaya itong gearbox natin na nakakabit dito sa may unahan ng flooring ng kaha mismo, ang gearbox na pwedeng gamitin dyan ay Isuzu. Ito ng klaseng gearbox na Isuzu. Ayan, Isuzu na pang L, pwede yan. Isuzu na pang C240. Mga super na Isuzu na gearbox. Ayan, pwede yan. L300, pwede rin yan. Yung L300 maganda. Pwede sa belt trunk, pwede sa double bar. Multi-purpose yung L300. Kaya kahit saan po pwede. Ang didiskarte na lang doon yung magkakabit, magmamounting. Okay. Ito. Tandaan nyo, pag meron siyang poste rito, tawag doon center post, tapos belt trunk yung gumaganyan. Nandun yung pinaka-draggy link niya, papunta ron sa gearbox. No? Okay. Ito. Punta naman tayo dito sa knuckle type. Ito, knuckle. Ayan, nandito ang bearing niya. Pag tinanggal mo itong 4 na tornilyo na 14, nandiyan ang bearing niyan. Pero bago mo matanggal si bearing, tatanggalin mo muna itong mga half moon niya, half moon. 12 yan. 12 na bolt. 6 na peraso yan. Tatanggalin mo yan. Okay. Ngayon, pagka ang gulong mo yung malikot, eto, may machine dito yan eh. 4 ang butas niyan. Pagka medyo kalog dito, magbawas ka lang ng isang washer, ang pinakasim niya, mawawala na yung kalog niyan. Yung kalog kasi minsan pinagmumulan pagka tumatakbo ka, malikot ang manubela o kaya pagka naluluba ka, nangangatalong sa sakyan. Dito yan, kakalugin mo to kung alin ang maluwag. Magbabawas ka ng sim. Ito. Dalawang klase sim nito, mayroong 4 na butas. Sa gitna naman, kung gusto mo masikip ang bearing, may isang washer na ikinakabit. Hindi kasi nakita na, mas maganda kasi tanggal eh. Yan. Okay, pero ang tawag dito, knuckle type, knuckle type. Tapos, halimbawa, may problema ang camber. Ang unang nauubos ng gulong yung loob. Ang ginagawa natin dyan, pag naubos yung ilalim ba, gulong nakakabit ano? Gulong nakakabit. Ang unang nauubos yung loob na gulong. Ibig sabihin, hindi pantay ang kain. Ang ginagawa natin dyan, halimbawa, ito ibabaw, ito yung gulong. Mayroong 6 na tornilyo dito yan. Pag tinanggal mo to, may 6 na tornilyo. Kaso nakatago to eh. Yung isang klase, kitang-kita. Ayan. Ito kasi converted na to. Ginagamit itong mga ganitong conversion sa mga Tamiya. Naka-convert na yan eh. Pero ganun pa man, parehas lang yan. Tatanggalin mo yan, meron kang makikita ang tornilyo dito sa likod nito. Maglalagay ka lang ng washer dyan. Ayan, kakalangan mo siya ng mga washer. Testingin mo muna sa isang piraso. Hindi mo kakalangan lahat. Kakalangan mo, kung 6 na piraso, ibabaw lang ang kakalangan mo. Para ito ay tumagilid. Ibig sabihin, pag tumagilid dyan, yung ilalim na gulong na nakalabas, halimbawa gulong, ito yung loob, ito yung labas, bali gaganon yan eh. Papasok yan. Ito namang shoulder niya, ilalim ng gulong sa labas, ang gaganon. Ibig sabihin, magpapantay na kain yan. Kasi, dati, nung hindi mo kinakalangan, ang unang naubos itong loob, yung gulong mo tagilid. Mas unang sumasayad itong loob, kaya unang nauubos. Yun. Ipapaliwanag naman natin yung kain ng gulong. Ayan. Paano gagawin niya? Kung sakaling unang nauubos yung loob na gulong, dito lang tayo nagla-adjust ng camber. No, camber. Kakalangan mo lang ng washer. Kamukha na ginawa sa Land Cruiser yun. No? Tignan mo yun. Ang unang nauubos ni loob. Pasilip ko muna. O sige, paliwanag. Ito ang gulong. Ito sinasabi ko tungkol dun sa paglalagay ng sim ng kalang na washer. Kasi ito yung nangyari, epekto ng kanyan eh. Kasi ang nangyari nga dyan eh, parang nangyari dyan eh, positive ba yung pa-camber? Ibig sabihin, yung nakatagilid. Itong pisngi na to, ang unang, yung loob, ang unang nauubos. Ipakita mo to. Ito unang nauubos, tingnan nyo, oh, yan, oh. Nasa 50% na. Itong kapal dito, nasa 80% pa. Magkaiba nga, no? O, magkaiba, di ba? Ang technique dyan, pagka knuckle type, kakalangan mo lang ng washer doon. Yun. Bibihira kasi yung gumagawa nun eh, kasi yung iba, akala nila walang adjustment ang camber nitong... Para tumagilid, ano? Oo. Para magparehas ang kain yan, ganun gagawin mo, kakalangan mo doon sa ibabaw. Ito kasing BJ40, 8 ang tornilyo. 8.
Kaya ang kailangan ko, 4 na peraso na puro ibabaw, yung ilalim wala, para yung gulong gumanon. Ngayon, pantay na yan. Kaya ang mayari nito, mauubos ito ngayon. Magsasabay na ng ubos yan. So bali ito, hindi na kumakain to. Hindi na, pantay na yan, Oo. pantay na yan. Dati kasi hindi ko pa ginagawa at busy ako eh. Eh napapansin ko, sayang ang gulong eh. Kaya ang ginawa ko, i-adjust ko na yung camber niya. Okay. Ayun. Okay. Ito naman, sa toe in tayo. Toe in, toe out. Ito adjustment, itong mga tie rod end na yan. Ito pinakamadaling i-adjust. Kung medyo pasok ang gulong mo, naka-toe in ka, ibig sabihin nakapasok ang gulong mo, eh dito ka lang mag-a-adjust sa tie rod bar, kabilaan yan. Okay. Yung iba kasi dinadala pa sa camber. Tayo hindi na, sinusukat na lang natin ng metro yan, kabilaan, harap at likod. Halimbawa dito, sa kanto nito, saka sa kanto sa kabila. Kung 59 itong harapan, kailangan yung likod 59 din. 0-0 dapat yan. Balance, ibig sabihin, eksaktong 59 dito, eksaktong 59 sa kabila. Okay. Ganun ang gagawin. Ito, dito adjust niya sa tie rod end. Ayan. Ayan, dalawang yan. Itong isa kasi nakakabit sa gearbox. Yung nakakabit sa gearbox na tie rod bar, alisin mo muna. Ang ititira mo itong tie rod bar na nakakabit doon sa kabilang dulo. Yung isa nito papunta rin sa kabilang dulo. Kumbaga, dito ka mag-a-adjust, dito hindi dito. Ito kasing isang to nakakabit sa gearbox. Yun nga sinasabi ko, ang tawag dito ay double bar. Ayan, dalawa siya. Isa sa gearbox, ita sa kabilang tie rod end. Ayan. Pag nag-adjust ka nito, pwede mo na hindi alisin dito yan eh. Dito ka lang magluluwag para ito umikot. Ayan. Pag-adjust ng toe in, saka toe out. Ayan. Yung toe in, saka toe out, sa susunod na natin ipapaliwanag, sasamahan na natin ng illustration para lubos silang maintindihan. Kasi marami nang nagturo sa YouTube nun eh. Ng toe in, toe out, camber. Marami na. Kaya hindi ko masyadong ginagawa yun. I-actual ko na, mas maganda para lubos na naunawaan ng mga viewer. Okay? Sige, okay na ba tayo? Lipat tayo dito, isa pa. Ito na yung kingpin type, hindi natin masyadong ma-detalye kasi wala rin sample eh. Bihira kasi gumagamit nun eh. Pero dito lang naman yun, ibig sabihin pag kingpin type ito, yung bearing walang bearing yun. Bakal na gaganyan kahaba, nakasuot. Yun, bushing ang nakalagay doon, kingpin type, ibig sabihin diretso, kamukha nyo sa mga I-beam ng jeep. Okay. Tapos itong pangatlo natin, ito tinatawag na ball joint. Ayan sa baba, naka-ball joint siya. Alam mo kung saan lugar ginagawa itong mga ganitong klaseng I-beam, differential na pangharap. Ginagawa ito sa Pasay eh. Dinideliver lang dito sa Cavite. Saan sa Pasay? Hindi ko malaman kung sa may Malibay. Basta sa Pasay gawaan ito eh. Conversion nila yan. Tingnan mo yung pagkakakating oh. Pinoy. Yan, acetylene. Bagay, yung ilalim niya, naka-ball joint siya, no? Tapos itong ibabaw, pag tinanggal mo to, kamukha lang nito yan eh. Kumbaga, kombinasyon ng ball joint at saka ng bearing type. Yan, dalawang yan. Okay. Ang ayaw ko lang dito, walang adjustment ng camber. Hindi kamukha nito, meron. Tatanggalin mo yung tornilyo sa loob nito eh, may adjust mo na eh. Ito, wala. Wala, ayan oh. Wala kang pwedeng i-adjust na ng camber niyan. Naka-fix na yan eh. Ito, meron dito. Tatanggalin mo lang yan. Ito. Pag tinanggal mo kasi, may mga tornilyo diyan yan. Kakalangan mo lang ng washer. Okay. Ito, kung mapapansin mo, 4 ang butas. Ito tinatawag natin pan double bar. Yan. Yan, double bar yan. Pag double bar, kamukha na sinabi ko, ang gearbox niya nakakabit sa dito sa may unahan, sa may grill. Ayun, doon nakakabit yung pinaka-gearbox niya. Pagka ganitong klase, yun nga, ang pwede mo lang gamitin ng gearbox yan, L300, Toyota. Hindi basta Toyota ha, kasi may kaliwat may kanan. Toyota ang kanan. Yung kaliwa, hindi po pwede. Pwede rin kasi mahali tingnan, baliktad. Yung pinaka-pitman arm niya, sa halip na nasa labas, sa loob papasok. Magkukuhan itong dalawa. Magsasagian ito. Hindi ka mukha ng Toyota ang kanan. Nandito yung pinaka
tubig yan? May tubig? Yung basa yan? Sa salamin lang. Lahat yan pupunasan mo? Oo, yan. Buo? Oo. Anong diskarte mo sa pintura? Primer muna. Yung sunod-sunod na ano gawa mo? Primer. Primer, sunod. Ano? Kaya base color. Base color. Ano pa sunod? Yan, bago mag parado. Bago mag Finishing. finishing.